I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nakikita ko. Siyempre mga tao yan, mga beso. Siyempre sa mga Marcos loyalists and supporters, shout out po sa inyo. But anyway guys, ayan, may kakaibang content na naman tayo ngayon. Ika nga, video updates. Ayan. Ito naman guys, dadako tayo sa mga survey. Ito ay survey po ng Okta Research pala. Ay last December ito, no? Kailan lang ito lang. So, ang sinabi po dito guys, ano bang klase po guys, karamihan sa mga Pinoy kumbinsido sa government infra projects. Okta Research. Agay. Basahin po natin guys para kompleto rekado. Sabi po dito, Manila, Philippines, karamihan sa adult Pilipino ang kumbinsido sa mga proyekto ng pamahalaan sa infrastruktura, disaster response, protection ng mga OFW at kalidad ng edukasyon, habang less satisfied naman ang mga ito sa pagtugon ng pamahalaan sa inflation at kahirapan. So, tingnan natin dito guys. Sa December, sabi niya, 2023, tugon ng masa, TNM nationwide survey ng Okta Research, nakatanggap 81% ranking ang hakbang ng pamahalaan sa public infrastructure. Ayan, 81% guys. Alam po natin 197 malalaking project, big ticket project ni Pangulong Marcos Jr. under the BBM, Build Better More. Agoy. Ang pituron, kung di ako nagkamali, ayun po ang mga unfinished project ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon po ay itinutuloy po ni Pangulong Marcos Jr. except lang ang Mindanao Railways ay nag-withdraw ang Pilipinas dahil pinunduan po yan ng bansang China. Alam po natin ang strategy ng China guys, pautang ng pautang mga yan, hanggat gusto mong umutang sa kanila, mag-loan ka sa kanila, ika nga, no? Magpupundong mga yan. Pagdating ng araw, oras ng paniningil, hindi ka makabayag, iimbarguhin nila. Ganun ang strategy nila talaga. Actually, ang Maldives ngayon, mga kababayan, kung alam nyo naman yung Maldives, baon sila sa utang sa China. So, nanganganib sila guys, baka kalahati ng pag-aari nila sa buong area, pag-aari na ng China. Alam nyo guys, napakagaling ni Pangulong Marcos Jr. Nakaligtas tayo dyan. Yung Mindanao Railways kasi, kumbaga winidraw niya talaga, no, ng Pilipinas kasi pupunduhan po ng bansang China yan. Pero may na-detect ang Pangulo, may nalaman na hindi maganda, nag-withdraw na talaga kasi ang Mindanao Railways ay hahanapin ng ibang ng ibang sponsors, no? Ang ibang magpupundo niyan. Wag lang ang bansang China. Kasi ang diskarte nila yan, mga kababayan, pautang sila ng pautang hanggat lumaki ng lumaki, billions ng billions. Pag hindi mo nabayaran yan, malamang ay embargohin nila, aangkinin nila. Ganun ang nila, ang kanilang mga strategiya, yung taktika nila guys. Actually, maraming bansa na talagang umutang sa China, kaya sila namumblema, lalo na ang Maldives, mga kababayan. Nako, i-search nyo nga yan. So anyway, ang sinabi po dito guys, no, ayan pagdating po sa mga infrastructure, ayan, 81%. Ongoing ang mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Disaster response at pagprotekta sa mga OFW sa 77%. Tama po yun. Kasi talagang on time lagi nag-response ang pamahalaan sa OFW. Nako, maganda naman talaga yan, 77%. Pagbibigay ng healthcare at quality education sa 75% rating. Ay wow. Okay naman yan guys. Yun naman talaga ang isa sa pinaka-importanting
hakbangin at gawin ng pamahalaan ang healthcare talaga. Pero, no, wag naman po tayo masyadong umaasa na sa mga galing sa pamahalaan, yung mga ano ba, yung tawag dito, yung tulong, kung paano mo alagaan yung sarili mo, ay sus Marisip guys, alagaan nyo rin ang sarili nyo. Tinutulungan kayo ng gobyerno sa pagbibigay ng mga katulad ng Love for All ni First Lady Lisa Marcos, naghahatid ng serbisyo sa mamayang Pilipino sa bawat lugar sa Pilipinas. Libreng gamot, libreng konsulta. Hindi naman lahat ng araw-araw ay umaasa tayo sa ganun. Yan ay pang ano lang, no? Pang tulong ng gobyerno para makaminos din man tayo sa mga bayarin. Mahal guide ang konsulta, mahal ang mga gamot ngayon, kaloka. Pero ang higit sa lahat ay alagaan natin ang sarili natin. Huwag natin pabayaan, care yourself, ika nga. 'Di ba? Kumain kayo ng tamang pagkain. 'Di ba? Kung anong bawal sa doktor, kung anong pinagbawal sa doktor, di wag nyong kainin. Minsan matigas ang ulo ng iba, guys. Wala na yung mga high blood, bawal kumain ng karne, wala, bira pa rin, no? Yan, pagbibigyan ng healthcare at quality education, 75% rating. Ay, nako, sa mga ulyani naman, guys, sabay ganun, no? Sa mga maedad na, no? Kailangan natin magbasa ng magbasa para laging fresh ang memory natin sa mga nakaraan, naks naman. At pagpapabuti ng foreign relations, 72% rating. Ay, alam nyo naman ng ano ni Pangulong Marcos Jr. Maganda kaya guys ang kanyang foreign policy. Sa totoo lang, no, yung mga pakikitungo natin, ito kasi si Pangulong Marcos very friendly, 'di ba? Friendly. Lahat kaibigan, hindi katulad ni dating Pangulong Digong, kaaway niya ang Amerika. Ang best friend niya ang China. Alam po natin yan, huwag yung sabihin hindi totoo. Ayun naman talaga 'di ba? 'Di ba sabi ko sa akong isa sa mga video ko, bakit sinabi kong best friend niya ang China? Paano ba naman? Ang isa sa mga university ng Beijing, China ay pinangalanan dito sa nanay ni dating Pangulong Digong. Kaya pumunta nga ng China yan sa pag-inagura ng university yan. Nakalagay doon yung pangalan ng mother niya. Kaya minsan napag-isip-isip ko tuloy, ito si Sara Duterte, hindi niya magawang kondinahin itong mga China Vessel dyan sa Western Philippine Sea kung hinaharas ang mga Filipino Coast Guard natin. Ay ewan ko ba, parang kako siguro nga dahil talagang pro-China siya. Hindi niya magawang punain or kundinahin. Best friend yarn sa bagay, no? So yan guys, ang sinabi pa po dito, no, sa kabila nito, kakaunting bahagi naman ng mga Pilipino ang kumbinsido sa pagtugon ng pamahalaan sa pagkontrol sa presyo ng mga produkto o inflation sa 6% at paglaban sa kahirapan sa 14%. Alam nyo, itong inflation na ito, mga kababayan, hindi nyo pwedeng isisayang kay Pangulong Marcos Jr. Kahit anong klaseng gagawin natin, but correction please, hindi po lahat ng mga bilihin sa Pilipinas ay mahal. Yung mga pangunahing bilihin lang. Ang sabi nga ng ibang OFW, buti nga sa Pilipinas, yan lang dito kayo tumira, ang mahal dito, doble. Yung mga nagre-reklamo, mga anti-Marcos, mga DDS, doon kayo sa ibang bansa magtira para malaman nyo kung kaano kamahal ang mga bilhin doon. Ito lang masasabi ko naman. Itong inflation na ito, bakit? Sa paano ni dating Pangulong Digong? Yung isang kilong siling nga, 1,000 wag yung sabihin hindi totoo yun. Sa araw ng mga pandemic, nagmahal ang mga bilihin kasi nagsara ng ibang mga establishmento, yung mga ibang kumpanya, ibang mga tindahan. Mahal, 'di ba? Hindi nyo pwedeng ibalik ang murang bilihin noong 1960s, 70s, 80s. Bakit? Ay, nako, palawakin nyo yung mga kaisipan nyo, mga anti-Marcos. Nasa climate change tayo, nagbabago ang panahon. We are in a new generation. Wala na tayo sa old generation. Hindi nyo man na pwedeng ibalik ang ngayong generation sa nakaraan.
O, bumalik kayo sa nakaraan, iba naman noon, iba ngayon. Kayo naman talaga, oo. Eka nga, sabi, pag mahal ang gasolina sa world market, so ibig sabihin guys, magmamahal din ang ibang bilihin sa Pilipinas. Not only the Philippines, but all over the world. Yung iba nga, nagkakalampag na sa kalsada eh. Kasi mahal daw ang gasolina. Bakit Pilipinas lang? Reklamo kayo ng reklamo. Diba? Oh, yung mga reklamador, aba magtrabaho kayo, maghanap kayo ng extra job, diskartehan nyo na. Oh, di ba? Para hindi kayo magreklamo ng reklamo, hindi habang buhay, umaasa kayo sa ayuda sa gobyerno. Paano pag wala ng ayuda? Nga kayo, ganon. Pwede naman kayo gumawa ng kaparaanan para matustusan ang pangangailangan ng pamilya nyo. So, alam nyo, ang kahirapan, dalawang tao ang mayroon sa mundo. Bakit? Mayaman at mahirap. Di ba? Yun lang. Pero itong mahirap, hindi dahilan ang kahirapan. Kung marunong ka sa buhay, magaling ka magdiskarte, aangat ka. From rag to riches, di ba? Oh, maraming yumaman galing sa mahirap. 'Di ba? Anong story ng SM? O dati-rati nagtitinda ng ng tsinelas sa Quiapo. O pero dahil madiskarte si Mr. C. O ano nangyari? Ano ngayon? Di isa sa pinaka-bilyonaryo sa buong Pilipinas. Kaya nga gamitin niyo yung utak niyo para yumaman kayo. Hindi hindi reason ang kahirapan. Wag yung gawing reason. Ang hirap ng buhay, nasa sa inyo po yan. Kayo ang magdadrive sa sarili nyong buhay kung paanong abutin ang karangyaan. O, di ba? Di magtrabaho kayo. Dumiskarte kayo. Yung iba nga dyan, hindi pa nga nakapagtapos sa pag-aral pero yumaman. O, di ba? Nasa tao ang gawa. O di ba? Wala sa kapitbahay mo. Ikaw ang magdadrive sa sarili mo kung paano mo iangat ang buhay mo para sa pamilya mo. Mautak ka dapat, matalino. Ang lahat ng tao matalino. Kaso lang iba ginagawa sa kabubuhan. O di ba? O reklamo kayo ng reklamo. Ay nako. O kung reklamo kayo ng reklamo, mataas ang bilhin eh, di wag na kayong kakain pag ganun. Di ba? O at pagla 6%, ayan inflation sa 6%. At paglaban sa kahirapan sa 14%. Sabi ko nga mga kababayan, ang kahirapan, kumbaga, ipinanganak tayo sa mundo. Mahirap at mayaman. Kaya sabi ko, hindi reason ang kahirapan. Pwede kang maging yumaman. Diskarte lang. Ganun lang yan eh. Ang sinabi po dito guys, less satisfied and adult Filipinos sa mga sumusunod na aspeto. Creating more jobs, 33%. Alam po natin tumaas ang mayroong trabaho, nasa 9.8%. Correct me if I'm wrong guys O dahil po yan sa galing ni Pangulong Marcos Jr., yung mga investors, international, lokal. Nag-create ng maraming trabaho talaga yan. Alam po natin yan, no? Ganon dapat, diskarte. Gayahin nyo si Pangulong Marcos Jr. Pagaling ang kanyang, diskarte. Determination para lang mabigyan ng solusyon ang problema ng pangkahalahatan. Not 100%, pero gumagawa siya ng paraan. Oh, 'di ba? Ganun. Siya ang driver natin eh. Ensuring food security or access to affordable food, 34%. Okay? Reducing hunger, 39%. Kaya nga, sabi ko, hindi reason ang kahirapan, yung hunger, maraming kaparaanan. Buhayin mo yung sarili mo. Nako naman kayo. Fighting graft and corruption in government, 41%. Nako guys, buong mundo mayroong ganyan, maraming korupsyon, local man or national, buong mundo yan. Noong panahon, alam nyo, no? Century pa, may korupsyon na guys. Panahon pa ni, ni Kupong-Kupong, may korupsyon, hindi po nawawala yan.
Kayo naman, palawakin nyo naman ang isip nyo, mga anti-Marcos. Ang korupsyon sa mundo, ay, kaakibat na yan ng isang bansa. Ika nga, guys. Hindi nawawala talaga yan, Kung may korupsyon, maraming scammer, marami, manluloko sa mundo. Kayo talaga, Reducing amount of taxes, 46%. Aba, guys, alam niyo naman, ang taxes, ayan ay batas. Di ba? Lahat tayo, obligado magbayad ng taxes. Because you are Filipino, it's up to you naman. If you are not paying your taxes, well, wala tayong magagawa. Problema na ninyo yan, kung di kayo magbayad. Ganun talagang buhay. Pero yan ang rule, yun ang batas. Tapos, helping the poor people, 48%. Ayan. Diba? Alam po naman natin, ang gobyernong ito, guys, nakatutok din sa mga mahihirap na tao. Lalo na po yung programa ng DSWD, diba? Umaakyat sila sa bundok. Mayroon akong video yan. Para matulungan ang mga mahirap sa mga kabundukan, mga kababayan, yung mga purpose, tapos yung pag-abot, uplan pag-abot sa street ng mga tao na sa paligid, sa gilid-gilid, lalo sa Maynila, marami dyan, tinutulungan ng DSWD. Maraming programa ang DSWD actually, helping the poor. Pero itong mga mahirap na tao talaga, pero kailangan din ng tulong kahit papano. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakitaan, pwede na yan. Marami guys, diskarte lang sa buhay. Ito pa, basahin po natin. Samantalang marami ring adult Filipinos ang nagsabing dissatisfied sila sa performance ng pamahalaan sa pagkontrol sa inflation sa 75%. Ayan, nasabi ko na nga guys wala tayong magagawa mga kababayan. Nasa world market tayo, nga sa global crisis tayo. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo po yan. Ang mga dissatisfied naman yan po yung mga anti-Marcos. Gusto nila araw-araw, bibigyan sila ng ayuda. Tamad na ang abutin nyo doon. Diba? Yan sila yan Mga dissatisfied sa pamahalaan. Isos, Maria Joseph. Mga anti-Marcos po yan. Pero pag malawak ang kaisipan mo, hindi ka magrereklamo kasi nga, alam mo, nasa global crisis. And, nagbabago talaga ang panahon. Nasa climate change tayo. Diba? Ganon talaga Hindi naman tayo pwede bumalik sa 1960s, 70s. Murang mga bilihin, mga kababayan. Sabi pa po dito, pagbababa ng kahirapan sa 46%, pagsisiguro ng pagsisiguro ng food security sa 32%, paglikha ng mas maraming trabaho sa 31%, at paglaban sa graft and corruption sa pamahalaan sa 26%. Alam mo naman ang corruption guys. Sabi nga na natin, hindi nawawala po yan. Ang paglilika ng maraming trabaho, ayan po ang isa sa pinaka-way. Pag lahat ng mga Pilipino ay mayroong sapat na trabaho, malamang bababa ang rate ng poverty at ang kahirapan. Kaya nakikita natin kay Pangulong Marcos Jr., isa sa mga tinututukan niya yan kaya nga guys naglalakbay siya sa ibang bansa para lang manghikayat sa mga foreign investor para mag-invest sa Pilipinas. Dahil kung mag-invest sila dito ng napakadami, ay magkikreate ng maraming trabaho po yan. Kasi kailangan ng manpower actually, di ba? So, sabi po dito guys, at paglaban sa graft and corruption ay pamahalaan 26%, hindi nawawala po yan. Kahit saan mundo, saan bansa, mayroon. Ang tugon ng masa, TNAM, nationwide survey ay ginanap mula December 10 hanggang 14, 2023 sa pamagitan ng face-to-face interviews. Nasa 1,200 lalaki at babaeng respondent, edad 18 pataas ang lumahok dito. Mayroon negative and positive 3% margin of error at 95% confidence level and survey. Para sa akin, pagaling ang Pangulong Marcos Jr. Walang perpekto sa mundo, at least ginagampanan niya ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas. Very well experienced yan. At least, na solusyonan ng unti-unti ang problema ng bansang ito guys. Well,
Alam po natin, sabi ko, magaling ang Pangulong Marcos Jr. sapagkat tanging Pangulo lang nakapagbayad ng utang sa unang taon ng kanyang termino. Agay, nangutang siya, ng pera, binayaran niya din. Alam po natin yan. So yun guys, see you again on my next upload video. Ano masasabi nyo? Wala kayong masasabi? Well, ako, manalangin na lang po tayo para sa kapayapaan ng bansang ito. Wala nang kaguluhan. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And baboos. God bless Philippines.